What's up everybody? Nandito tayo ngayon sa MSC Expo sa Christmas edition nila. And of course, meron tayong mga mabibigat na tanong sa mga kapwa online resellers natin. Dati boss, sobrang daming buyer, tas OG collector. Ngayon medyo laylo sila, tas hinaluan pa ng toys. So nakita yung reselling nung time na yun, makakuha ka SRP Jordan. Okay eh. So yun yung isang cost and at the same time cost ng pagbagsak. Sobrang dami pumasok na reseller. Nag-shift dati, Jordan 1 High, Kahit uso, masakit sa paa. kahit masakit. Ngayon naman, siguro natuto yung mga tao na magsuot ng mas malambot. So lumilipat yung market. So kailangan din natin mag-adjust. Siguro sa mga younger resellers na nai-inspire sa mga ginagawa namin, piliin nyo din yung mga pinapanood nyo. Don't put all your eggs in one basket. Yan! Alright! Bossing! Ito bossing to talaga. My number one bossing. Ito, si Bosses pag bumaba, mahina talaga 200, 300k. No. Totoo yun, totoo. Ako walang joke yun. Marami pa tayong mga future collaboration na gagawin ng Archive. Super. Sana meron ding flip, no? Oh, flip archive, why not? Soon, sana. Diba? Pag napansin na tayo ni Boss Tots talaga. Siya lang, One day. hindi makontak. Hindi makontak. Sabi, binibenta ng McLaren, sabi ko, Lambo Huracan. Hindi makontak. Oh, hindi, boss, hanapan kita niyan. 12.5, boss. 12.5. 12.5. Eh, ganyan sila kalakas sa akin. Dahil boundary naman na tayo nung first batch natin. Okay, bigay na natin. Yun ang gusto ko sa'yo, boss. Salamat, boss. Gusto Landin. talaga, boss. So, time check. Kaka-open lang natin. 14 minutes. Nakabuhay naman agad tayo. Nakabenta tayo agad ng almost 40,000 ng Labubu Toys. And ako guys, gusto ko clearance na lang to. Kasi buhay naman na naman tayo on the first batch na ginawa natin. So, tuloy-tuloy lang hanggang maubos. Pag naubos to, sarado na to. Ito na lang ang bukas. Okay? Ito, patagal-tagal pa to. So, yan ba yung mga dala natin dito guys? Meron tayong mga local merch natin. Syempre, collaboration natin with the local buckets. Marami tayong flip merch. Meron din tayong mga dalang hits dito. Actually, ito binibenta na namin to ng almost capital base kasi we need to liquidate everything right now this month para sa next year na natin para makabili tayo ng marami. So, yung hair mugs natin, we're only selling it for 1.2 million pesos and this one around 350. Alright? What's up everybody? Nandito tayo ngayon sa MSC Expo sa Christmas edition nila. And of course, meron tayong mga mabibigat na tanong sa mga kapwa online resellers natin or mga shoe store resellers tulad natin. Let's go. Alright, kasama natin dito, brother. Ang pangalan mo? Daniel Manansala. Meron ka bang shoe store? Online lang ba? Online ka, okay. May pangalan ba yung online? Streetsoul.ph on IG and on FB. Alright, so meron lang tayong mga tanong sa'yo, brother. Sige, boss. Paano yung unang beses na involve ka sa sneaker reselling? Unang beses kaya na-involve ako sa sneaker reselling kasi sa klase ko, nursing. So, tinuruan niya ako mag-resell. Nag-share siya sa akin ng knowledge. Tapos nagtuloy-tuloy Oo, na. tuloy-tuloy. Pwede mo bang i-describe sa amin yung journey mo, sneaker reseller, over the years? And ano yung difference nung una nagsimula ka, bro, compare ngayon? Nung una, boss, medyo maganda yung bentahan nun eh. Kasi mataas yung margin. Pero over the time, syempre, napag-aaralan natin kung paano yung market. So, kahit pa paano medyo mahirap ngayon, nakakasabay naman. Nakakasabay pa rin. Oo. What was the sneaker culture like in the Philippines when you first began resell? Yung una-unang pasok mo, bro. Dati, boss, sobrang daming buyer, tas OG collector. Ngayon medyo laylo sila, tas may hinaluan pa ng toys, di ba? Yes. So kaya kailangan talaga aralin mo yung market para makabenta ka. Ano yung feeling, bro, na parang yung ibang mga Nike Dunk Low, 2,000 pesos? Dati, minsan nakakabenta pa tayo, 10,000, Yes. above 10,000. Ngayon, 2,000, pahirapan 2,000, pa. oo, pahirapan pa, di ba? Tatawaran pa sa'yo. Oo. Oo, yun. Sana hiningi nyo na lang. Ched, sana hiningi mo na lang. Okay bro, naalala mo ba yung unang big sale mo and ano yung experience na yon para sa'yo? Big
big sale. Unang sold ko, boss, sa syempre, minarket ko sa relatives ko pa eh. Yun ang Okay. unang mindset natin. Sino ba market? Family, No, no? family. Family muna. Oo. Pero yun, unang nabenta ko, pinsan ko. Tapos hanggang ngayon, suki ko naman siya. Suki mo pa Suki ko pa rin hanggang ngayon. Okay. Ano yung experience sa unang benta mo na parang kunyari kumita ka ng ganitong amount? Oo, Ano yung naramdaman mo? At saka gaano siya ka-importante sa'yo as a reseller? Sobrang importante, boss, kasi sa 1,000, halimbawa sa 1,000 na benta mo na pairs, hindi mo na maalala yung karamihan. Pero yung unang benta mo, hindi mo makalimutan. Kumita ko ng 1,500, ay pwede pala yun. 1,500. Anong ginawa mo nun? Boss, pinaikot ko lang din yan eh. Hindi ka nag-celebrate? Hindi ako nag-celebrate. Hanggang, Hindi ka nag-subscribe? hindi na. Hindi ko alam yan, boss, ha. Hindi mo alam yan. Thank you, Boss Gio. Ay, ano pala? Daniel pala. Thank you, boss, ha. Thank you, brother. Thank you. Bossing, isa sa mga kilalang sneaker reseller, lalong-lalo na sa TikTok. Boss, anong pangalan mo? Patrick De Leon. Panya Pack Store. At bro, congratulations sa lahat ng achievements mo. Same, likewise bro. Grabe yung nakita ko eh, yung mula dati, tas papunta ngayon eh. Grabe. Grind lang tayo ng grind. Anyway, we just have a few questions sa'yo regarding our, what we do for a living, our world. So bro, ano bang sa opinion mo, what caused the boom of sneaker reselling in the Philippines? Actually, na-discuss ko na to before, pero I really think nagkaroon ng boom yan kasi nung pandemic, yung mga tao nawala ng trabaho. So, they tried to search for a new avenue to earn money. So, nakita nila yung reselling nung time na yun. Makakuha ka SRP Jordan. Okay eh. So, yun yung isang cause and at the same time, cause ng pagbagsak. Sobrang dami pumasok na reseller, pero at the same time, maraming kumita. Kasi ngayon marami nang nag-educate. Kumbaga, yung ginagawa natin, exposed na talaga siya. So do you think that also affect us as business owners? As business owners, I think bababa yung sales mo kapag hindi ka nakapag-adjust sa pricing. Kunwari dati, as business owner, pwede ka mag-direct sell sa mga users eh. Pero ngayon, yung trend dapat, as business owner, dapat makita mo na pati presyo ng reseller eh. So, I think parang sa Labubu, di ba? Kailangan mag-adjust eh. Kasi kunwari mag-stick ka sa price mo na direct lang, maiwanan ka. Ang ganda ng point na sinabi ni Patrick doon. Kasi tulad ng Labubo, that's a perfect example. The first few weeks ng Labubo, sobrang hype. Ang taas ng price talaga. Pero over the weeks or days pa lang noon, nang kita mo bumababa, dapat nag-adjust ka na rin. Kasi very important noon, bago pa lang bumaksak, or hindi naman, kung sobrang laki na ng dinown niya talaga, dapat ma-adjust mo na at maging pera na agad. True, I agree. Diba? Ano yung mga brands na umangat? Ano naman yung mga brands na bumaba? I really think kasi yung sneaker industry nahati siya sa dalawa, sneaker reselling and sneaker collecting. So I think sa sneaker reselling na lang, yung tumaas na mga brands, ay dati mataas na brands, mga Jordan, kaso na-saturate, even collabs hindi na ganun kataas. Saka sumakit daw yung mga paa ng mga tao. Oo, true. Sumakit yung mga paa ng tao, kaya nga nagkaroon ng mga insoles na Yeah. pwede mong dagdag. So I really think yung tumaas ngayon is yung nag-move sa mga comfy shoes, like yung On Clouds, mga ganyan, or New Balances, yan, ganyan. Asics. Oo, yun yung kumbaga Diba? yung trend ngayon. Pero I really think na magbabalik naman din yung hype sa, kumbaga may trends lang din. Actually, that's a perfect conversation right there. Ano sa tingin mo, ano yung chances natin makabalik? Yeah, for example, kasi Jordans, ang dami natin yan, bro. Ang dami natin stocks yan. Ano sa tingin mo, like, point of view mo lang, paano mababalik yun sa tingin mo? So mababalik, I really think it would be dependent sa supply. Kumbaga, what I mean sa supply, hindi supply ng sneaker resellers. It's Nike and Jordan mismo. Let's say, isang buong taon, 2 taon wala silang i-release na Jordan 1, tas magbagsak sila ng isa. I think, grabe, ubos yun, yung isang pair Sold na out yun. agad Oo. yun, So it really depends sa Nike on how they would control the supply. Pero as resellers, I really think wala tayong magagawa para mapabalik yung hype sa J1. So I really think it's the brand itself na Jordan at Nike. Kasi they're the big guys. We're just the resellers, di ba? Bro, maraming Thank you, salamat. thank you. Thank you so much sa insights. Good luck pa sa future ventures. Supportado. Thank you. Thank you, Pat. Thank you. Okay guys, so kasama natin ngayon si Boss. Franz Cheng. Ito, idol ko to. Lagi ko to nakikita sa BGC. Yes! Brother, meron lang ako mga few questions sa'yo about, nagbebenta ka ng sapatos, Yes, tama? yes. How long have you been doing reselling? 2019 ako nag-start, around 6 years. So brother, straight to the point, no? We all know na napansin mo ba na humina yung sneaker industry? Yes, yes. Parang hindi na siya katulad nun dati. Ano sa tingin mo yung naging cost nun? I think masyadong marami yung resellers. Tapos, nag-shift kasi yung mga tao eh. Ngayon, comfort era siya eh. Kumbaga eh. Parang nag-shift dati, Jordan 1 High, Kahit uso, masakit sa paa. kahit masakit. Ngayon naman, siguro natuto yung mga tao na magsuot ng mas malambot. So,
lumilipat yung market. So, kailangan din natin mag-adjust Oo. as resellers. As resellers. So anyway, ikaw ngayon, ang focus mo ngayon is magbenta ng comfy Oh, na yes. sapatos. Puro on na yung binibenta. Oh, puro on cloud na. Okay. Alright, so that's a very good point. Actually, tama yung sinabi niya. Yung mga tao parang na-realize na nila kahit sobrang ganda ng sapatos, pero pag masakit sa paa, they don't care anymore. Yes. Pero ngayon, yung mga comfy na sapatos ngayon, may mahal na rin ha. Yung Louis ba yun? Loewe. Yung grabe yun, bro. Nasa 30 plus na rin yun. Yes. Di ba? Ako ng 40 before. Mga younger generations, ilan taon ka naman? 22. Okay, sa generation nyo. Ayan, mali. No? Kasi labas ako dyan eh. Sa generation nyo ngayon, brother, yung fashion, saka yung spending habits ng generation nyo ngayon, do you think naging malaking epekto rin yun sa pagbebenta ng sapatos natin? Kasi ngayon parang pwede sila magpunta ng thrift store. Di ba? Hindi na nila kailangan bumili ng brand new kasi kaya nila makakuha sa mga ganon. I guess mas practical lang yung mga tao. Okay. Mas practical lang. Nag-iisip na sila bago sila gumastos. Which is tama naman. Pero pera niya eh. Pero pag gusto niyo gumastos, bili lang kayong sapatos. Alam niyo na. Galing. Alam mo, very simple, pero straight to the point. Oo. No? Ganun lang. Sakto lang. Okay. Thank you so much, brother. Thank you sa time, ha. Siyempre, ikaw pa ba? Okay, kasama natin kayo ng isa sa mga kilala pagdating sa pagbebenta ng sapatos. Of course, kasama natin ang Flip Mamba, Hey guys, this is your boy Flip Mamba. Carlo Jimenez, everybody. So, bro, kasi meron na kami mga tinanong from paghihina ng pagbenta ng sapatos, ano nangyari, ano yung nag-iba. Ngayon, bro, gusto ko lang malaman ng insight mo. Kasi, syempre, maraming tao ang gusto makarinig ng ano yung opinion ni Flip Mamba. Bro, ito tanong ko sa'yo. Sa tingin mo ba, magkukontinue pa rin mag-thrive ang pagbebenta, ang pagre-resell ng mga sapatos? Or sa tingin mo, hindi? Sa tingin ko boss, syempre galing talaga ako sa pagiging reseller. Sa tingin ko, ito yung time na talagang medyo naapektuhan yung resale value ng mga, for example, Jordan. Kasi may iba talaga nag-switch sa comfort shoes. Isa, kilala ring brand yung On Cloud. So, Yes. yun yung mga naka-apekto. So, yung parang this year, parang alam ko may achievement sila na nalagpasan yung Nike from parang sa loob ata ng 2 years or 3 years, gano'n. Nalagpasan nila? Pero pwedeng pair nila yung sales from, parang yung naabot nilang achievement is, yung Nike nakuha nila sa 10 years, sila nakuha nila in 3 years, 2 years, Grabe. 2 to 3 years time. Alam mo, may tawag tayo dyan eh, pagdating sa marketing ngayon, tawag dyan exponential. So yan yung talagang, yung kunyari, di ba, yung Nokia dati bro, it took them 25 years. Ang iPhone, ilang taon lang. O, di ba? Parang ganun din ng on-cloud. Kasi nga, ang ganda ng binigay ng on-cloud eh, comfort, di ba? Sino ba naman gusto magsuot ng sapatos na masakit talaga sa paa? Anis, maporma ka lang talaga, di ba? So anyway, okay yun, Carlo. Ano mga strategies ang ginagawa mo para maging relevant ka pa rin sa ganitong negosyo? Ako ngayon, inaalam ko talaga yung market, tsaka yung kung anong gusto talaga ng tao. Basically, yung sales ng Flip, halos 40 to 50% nasa pre-orders eh. So kahit wala man tayong on hand, kinikater pa rin natin sila through pre-orders. May mga VIP tayo na talagang sumusuporta sa atin. So ang ginagawa natin bukod sa pre-orders, inaalagaan talaga yung VIPs. So parang ikaw, isa sa mga ginagawa mo is retention marketing. Kasi yung mga VIP clients mo, nire-retain mo sila, inaalagaan mo sila, yung binibigyan mo ng mga unreleased na pre-order, ganun. Ano yung mga strategies na ginagawa mo para maging loyal sa yung mga VIP clients? Kahit ayaw nila minsan, Napapa-oo na eh. Kahit ayaw naman umorder, napapa-order ni Carlo. yun, parang sinasabi ko, yung strategy natin, unreleased, kay exclusive access natin yan, ganyan. Tapos, minsan, inaalam ko talaga yung gusto nilang kulay. For example, dark colors lang yung gusto niya. Puro dark colors yung i-offer ko. Tapos, pag sinabi naman niya, switch muna ako sa ganitong brand, puro ganun ding brand yung offer natin. O Carlo, anong advice mo naman ang mabibigay mo sa mga young resellers? Especially, yung mga currently nahihirapan sa, katulad nga na sinabi mo, tayo, nakabili na tayo ng stocks eh. Tapos bilang bumaksak yung presyo eh. Ano mabibigay mong advice sa mga younger resellers tulad natin? Siguro sa mga younger resellers na na-inspire sa mga ginagawa namin, piliin nyo din yung mga pinapanood nyo. Don't put all your eggs in one basket. Yan. Yan! Alright, so you heard it from the man himself, Carlo Jimenez, aka Flip Mamba. And ngayon, meron ng inquiry si Carlo doon. Carlo, benta mo na yan, boss. Guys,
kasama natin ngayon ang isa sa mga OG pagdating sa mga sapatos, Sir Mike Swift. Sir Mike, pero lang ako, just one question. Lahat na atinan mo almost ng MSE, right? Yes, almost all of them. My question is, do you think the sneaker reselling is going up or is it going down? You know, for me, if you're gonna listen to what people are saying, they're saying it's going down. For me, every year people, and every time they said it's going down, it only went up and up. So for me, it's on the up still. Thank you. Maraming salamat, kuya. Thank you. Okay guys, so it's been a really nice experience to be back here at the MSE Sneaker Expo Christmas edition. But we have to go kasi meron tayong grand opening ng Pablings premiere natin ngayon at around 3:30 PM. So, diretso na tayo ng Quezon City ngayon, guys. Sana mag-enjoy kayo and keep supporting the sneaker industry and the sneaker resellers kasi marami talaga mga nagbebenta na sapatos tulad namin. Siguro, one thing that I can only say is we will never stop na magbenta, mag-cater sa lahat ng mga kailangan nyo pagdating sa mga collection nyo. And that's what we do for a living. You can hate all you want, but you can't hate if you ain't us. Alright, guys. I love you guys so much.